Good morning po. Happy Sunday po. So it's November 26, 2023. Ito na lang po ang inyong lingkod, misteryoso, magbabahagi ng biyaya ng Panginoon. Okay po. Yung message ko po sa inyo today is about His plan for me, or His plan for you. Okay? There's a story kasi po nung isang araw when I'm reading the Bible tungkol kay Abraham. Okay, Abraham has been longing to be a father. He's prayed to the Lord God our Savior for the long time. At his old age, God grant them Isaac. Okay, the age of 99 years old. In his old age, sabi nga niya. But God's plan's not yet finished. The more I read about Abraham, I read to the passage of scripture, He made Abraham the father of many nations. Remember, Abraham only wanted to be a father, but God plan for him is greater, to be the father of many nations. Kung example na po natin sa buhay natin, we have all this kind of plan na matapos na natin ang utang, o matapos na natin yung hiniram natin ng pera, okay, maging regular sa trabaho, gumaling sa sakit. That is our plan. But God is greater. Yung plano sa atin ng Panginoon ay higit pa sa inaasahan natin. Maybe it will leave you like this. Your plan is matapos mo na yung hiniram mong pera, pero ang plano ng Panginoon sa iyo, ikaw na ang magpapahiram ng pera. Plano mong gumaling, pero ang plano na sa iyo ng Panginoon, ikaw na ang nagpapagaling. Ikaw na nagpapagaling ng sakit. Plano mo lang maging regular na empleyado, pero plano ng Panginoon sa iyo may maging supervisor ng isang malaking kumpanya. All you need is to trust Him. All you need is to believe in Him. Diba? Sabi nga sa Bible sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Let me give you the phrase, should not perish but have everlasting life. Whosoever believeth in Him. Napakasimple. Whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Napakasarap basahin, paulit-ulitin, sabihin sa mga kapwa mo at sa mga kaibigan mo, kapwa mo katrabaho, na you don't have to fight for it, because our God has a greater plan for it. Alam niyo po mga kaibigan, kaya gusto ko po i-share sa inyo po ito, kasi yung plano ko lang po talaga bumalik sa simbahan, pagsilbihan ng Panginoon. Hindi ko naman po akakalain, ang plano rin pala po sa akin ng Panginoon to preach the gospel, to preach the blessings that I receive every day by reading the Bible, looking into my life, what God have changed into my life. Napakadamot ko naman kung ikikimkim ko lang lahat ng mga blessings na re-receive ko po every week, di ba? Mali ko ba po yung plano ng Panginoon sa akin ay hindi lang po pala bumalik sa simbahan, ay maging isang ganitong ministry to share the blessings that I receive from Him. Wala nga po sa isip ko gagawin ko ito, magkakaroon po akong lakas na loob na gawin po ito para i-share po sa inyo kung gaano kapangyarihan ng ating Panginoon Ama na sa langit. I was so blessed last June 1, 2022 when I gave my life to the Lord. I surrender my life to the Lord. Panginoon, sabi ko, itong buhay ko gamitin mo. Use it into thy will, not in my way. His plan for me is greater. Pero yung mindset ko,
is bumalik lang sa simbahan at pagsilbihan siya. I can imagine na for a long time going to church when I was young, na never po ako nagkaroon ng special number. Until then, na bumalik ako, naging makamundo po ako. Pero God changed me. God gave me strength to praise Him. God gave me strength to stand into the pulpit and tell them how blessed I am when I return to God. Hindi ko nga po akalain matatanggal ko ang aking paninigarilyo, ang aking pag-iinom, ang aking nightlife. When I started giving my life to the Lord, everything changed. No stress, no worry. Sabi nga ng Exodus 14:14, God will fight for you. All you need to hold your peace. Diba? His plan for me is greater. His plan for you is bigger. Let me just give you a little more story about King David. David is just a shepherd boy. Diba? He's just being faithful, serving God, loving God. Who could ever thought he would be the king of Israel? Sometimes people like us, sometimes people like me, we have dreams. Normal dreams. Yes, there are sometimes na nagkakaroon tayo ng big dreams at sasabihin natin sa sarili, it's impossible. Let me just ask you, is there impossible with God? Nothing is impossible. He can make impossible possible in your life. When I look back into my life, sabi ko nga, Lord, paano mo nagawa to? I'm just an ordinary man. Tambay, hindi nakapagtapos, but still, He's doing great things into my life. Naging ako supervisor, naging ako assistant manager sa Saudi Arabia, naging ako team leader pag uwi ko sa Pilipinas. Ngayon, tatay ako ng maraming agent na they're asking for some wisdom. Who could ever thought that I will be in that position that will teach others about God? Who could ever thought that tambay lang, walang pangarap sa buhay will be now preaching the gospel and sharing the blessings that I received from God? Mga kaibigan, what is your plan? Did you give it to the Lord? Did you pray it for the Lord? I'll give you a key. Okay? If you have a plan, if you have a dream, pray for it. Never stop. Stay faithful. Every day, pray for it. And I'll promise you, God will make a way to those dreams to come true. And I promise you, once it comes true, it will be greater, umaapaw at hindi mo pa inaasahan, higit pa sa iyong inaasahan. Because you and God, you have connection, you have the relationship. Read your Bible every day, okay? And you will see what's God's plan for you. Biruin nyo mga kaibigan, ako hindi po ako nagmamagaling, hindi po ako na yung tipong tawag ito, gumagawa lang po ng kwento. Lahat po ito ay nangyari sa buhay ko. Lahat po ito ay binago ng Panginoon. I give everything to the Lord. My problems, my dreams. Sabi ko nga sa Kanya, Lord, if it's your will be done. Hindi ko kontra kung anong gusto niya mangyari sa buhay ko. I will just follow Him. Kaya nga tuwing every Sunday, sabi ko gano'n, I will tell the blessings that I receive every week. By reading the Bible, mga kaibigan, dumadagdag yung mga blessing ko sa buhay. Unexpected blessings po. So if you're facing something from today, facing some problems, facing some unexpected
you know, difficulty is life in life, difficulty in life, God has a better plan for you. His plan for you is greater. Maybe that is just the part, just like King David. He need to face Goliath to be the king. Siyempre, when you have the Lord, our Savior, in your heart, in your mind, matatakot ka ba? Do you ever fear that when you're with Jesus Christ, our Lord, our Savior? I think wala. Kasi si King David si David isang shepherd boy noong panahon na yon. Naglakas ng loob harapin si Goliath, ang pinakamalakas na warrior. Tinumba lang niya at pinugutan niya ng ulo. If you will give your plan and you will face Goliath, if you will give your plan to the Lord and you will face the Goliath, have no fear. Have no fear. God is with you at malalagpasan mo ito. Have no fear and you will be greater. Mga kaibigan, ako napakasaya ng pakiramdam ko every time I share my blessings every Sunday. That it will touch the lives of other people, that it will open their hearts to the Lord and give their life to the Lord. Kasi po ako, when I give my life to the Lord, every day is a happy day. Even though there is some Goliath, I know God has a better plan for it at malalagpasan ko po to. I always kneel to the Lord and I always read the Bible for safety, for direction, and for His mercy. Mga kaibigan, yung anointing ng Panginoon sa buhay natin ay higit pa sa plano natin. Maybe you're facing sickness for today. Give it to the Lord and God will heal you. Minsan malalagpasan mo pa yung sakit na yun at magiging kang blessing sa ibang tao. You will use that sickness to help other people fight for it because you overcome it. Dati ikaw ang nangungutang, gagawin ng Panginoon, ikaw naman ang magpapautang. Diba? Dati ka lang sa regular na empleyado ng kumpanya, magiging ikaw ay may-ari ng kumpanya. If God can change the lives of David and Abraham, He could also change your life. So I wish this would be a greater blessings for you for today. Okay? Before I let you go, let me just leave you 3 things. 3 things na ginagawa ko araw-araw. 3 things na naging hobby ko na araw-araw. Read the Bible, pray to God, okay, and trust Him. And He will do great things into your life. So before I let you go, find a Bible-based church and keep God first place, and He will do great things into your life. This is Misterioso. Like, share, and subscribe. Okay? See you next week again. God bless you all. Bye for now.